Mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol po dito mga kababayan, no, sa impeachment trial ni Sara, mga kababayan, na ginanap po kanina sa House of Representatives. Sir Jero de la Cruz, hilo po. And kay Geraldo Ramirez. Ivan Sidano, hilo po. And kay Richie Sales, hilo po. So ito na, mga kababayan. Yung atin pong tatalakayin ngayon ay patungkol po dito sa impeachment complaint ni Sara. Mga kababayan, na kung saan ay ang 3 at 4 complaint ay idiniklarang sufficient informed. So sa madaling salita po mga kababayan, pag ibig sabihin po, no, sa madaling sabi ng sufficient informed ay meron pong laman, merong kabuluhan at merong, alam nyo na, sabit. No? Pag sinabi nating insufficient informed, ibig sabihin walang kalatoy-latoy, walang kalaman-laman at walang basihan. Yan po ang ibig sabihin. Katulad po sa nangyari sa impeachment complaint laban kay PBBM na idiniklarang insufficient informed, ibig sabihin walang kalatoy-latoy, walang katuturan. Kwento-kwento lang. So ibig sabihin, pag sinabi nating sufficient, meron, may laman, medyo mabigat at may babasihan. Nako po mga kababayan, no? Sa madaling salita, pag insufficient, useless. Pag sufficient, meron. Nako, eto na mga kababayan, no? Ipaparinig ko po sa inyo. Alaka, patay kayo dyan. Ako, excited na ako bukas. Oo, kasi alam nyo mga kababayan, yung complaint, yung impeachment complaint 1, yung unang impeachment complaint, sinantabi. Kumbaga parang in-archive. Bakit kaya in-archive yung impeachment number 1? At yung impeachment number 2 ay winidraw para suportahan ang impeachment number 3. Halaka, patay, medyo matibay-tibay. At yung impeachment number 4, impeachment complaint number 4 ay mas matibay sa lahat. Nako, mga kababayan. Ito po, Ito. Punta tayo dito sa ating nabalitaan kanina sa news or sa media outlet. Ito po. Dito tayo sa DZMM. Mga kababayan, pakinggan po natin. Ayan, ito na. Ikinagulat ang pag-withdraw sa second impeachment complaint. Ang sabi dito. Ito, wait lang mga kababayan. Puntahan ko ulit kasi nga nawala eh. Ayan. Download trip.com now for great May ads lang po easy mga flight and kababayan. hotel bookings. May ads lang po. Tayin po natin. Ayan na. And we will not be including anymore in our deliberation the first impeachment complaint. That is the consequence of the ruling of the motion. I am worried on that ruling. Anyway, it's my view. I'm really worried on that ruling. Thank Madam you. Chair, Honorable Dilima. just to add a point, whether it was the earlier period, which is January 14. January 14 or 21, because 21 is a referral to the committee, or the February 6, which is the one stated in the main decision, this does not violate, the third complaint did not at all, or does not violate the 1-year bar rule, since yung pinakauna na mga na-file was February 2. And therefore, doon nga tayo nag-count nung 10 session days and 3 session days thereafter. So no Nako. problem at all, no effect on So mismo mga kababayan, sinabi ni Congresswoman Laila de Lima na ang impeachment 3 ay hindi po lumabag sa 1-year ban rule. Kasi ang impeachment number 1, mga kababayan, ay kumbaga parang sumabit yata, no? Ay, hindi ko alam kung anong rason kung bakit nila ito'y parang in-archive or parang sinintabi. No, hindi ko lang alam, mga kababayan, kung anong rason, kasi pinapanood ko to kanina eh. Hindi ko alam kung bakit ang impeachment complaint number 1 ay sinantabi nila. No? Pero ang impeachment complaint number 2 is winidraw po kasi, mga kababayan. Winidraw po ang impeachment complaint number 2 para ay i-support sa impeachment complaint number 3. Kasi kumbaga mga kababayan, sabi ko nga dati sa ating mga reaksyon, na ang impeachment complaint 1, 2, 3, 4 ay kung lahat ng complaint na yan ay may magkakapareho,
isa lang ang count dyan. So kung halimbawa ang impeachment number 2 complaint, impeachment 2 complaint, ay pareho sa impeachment number 3 complaint. Lahat po yung number 2 mabubura. Mapupunta po lahat sa number 3. So ganun po siya. No? Yun po ang pagkakaalam ko ha. Kasi halimbawa, ulitin ko, sa 4 na complaint na yan, kung ang unang complaint number 1 ay paglustay sa confidential fund at ang complaint number 2 ay ganun din, so pareho lang sila, equivalent to 1. No? So, mawawala yung 1, magiging 2 na siya. So, kung pagdating naman sa 3, ganun din ang complaint, ang confidential fund, magiging isa na lang yung 1, 2, 3. Pagdating naman sa 4, yung affidavit ni Madriaga, another yun. No? Kasi hindi magkapareho eh. Pero pag magkapareho lahat ng complaint sa 1, 2, 3, ay iisa lang ang count nun. So, ganun siguro ang nangyari sa complaint number 1 sa impeachment ni Sara, kaya doon na diniretso sa number 3. Kung hindi man nila natalakay yung impeachment number 1, kasi same lang din naman sa impeachment complaint number 3 at 4, or number 3, so yung 1 and 2, na diretso sa number 3. No, kumbaga parang madali nga actually hindi naman siguro pareho yung complaint ng number 2 at number 1. Ngunit ang complaint number 2 ay binawi nga, withdraw. Kasi nga parang ang complaint ng number 2 at 3 is same. Tapos yung complaint number 1 ay same din sa number 2. So nadiretso nga sa 3 lahat. Ang magkaiba lang na complaint mga kababayan at medyo mabigat at medyo matibay. 'Di ba? At saka actually mga kababayan, kaya po tinabi yung impeachment complaint number 1 kasi umadvance, no? Medyo na-advance nga. O kumbaga, parang may tawag doon, na-advance siya ng bigay kasi dapat, 'di ba dapat February 6 pa, 'di ba? Dapat sa February 6 dapat to 'yun i-submit. Ang problema lang mga kababayan ay na-submit siya ng February 2. So, 'di ba dapat ang sabi ang expiration ng 1-year ban rule is dapat February 6. Pero nagtaka po tayo na ang impeachment complaint number 1 ay pitsa 2 pa lang ng February ay inaano na nila, ipinasa na. So, kumbaga parang na-cancel nga kasi hindi sumunod sa 1-year ban rule. Oo, so yun po ibig sabihin na mga kababayan, yun, na-gets ko na. Yung complaint number 1 ay hindi sumunod. No, hindi siya dapat pinasa February 6. In advance nilang ipasa ng February 1 o February 2. So ang nangyari, hindi siya nasali, na-cancel. Tapos yung complaint number 2 ay withdraw. So doon na nag-focus sa complaint number 3 at number 4. So kumbaga ngayon mga kababayan, dalawang complaint na lang po ang impeachment ni Sara. Instead of 4, dalawa na lang ang 3 at saka 4. Kaya sabi ni Congresswoman Laila de Lima dito na yung 3 at saka 4, sumunod sila sa patakaran. Sumunod sila sa rules na 1-year ban rule na February 6. So, tamang-tama nga naman. Kaya, yung mga nagko-complain ng number 1 na nagreklamo bakit ganito ganyan, nagwo-worry daw sila. Huwag po kayo mag-worry. Kasi nga, nagmamadali kasi kayo eh. Kaya nga nagtataka yung mga reporter, diba? Bakit ang aga kasing wala pa namang February 6? Bakit may nagpasa na ng complaint? Ay di ngayon, na-reject. So ngayon mga kababayan, continue natin. And even the 4th complaint. Yes, that is correct. We totally agree to that whether we consider the January 14 as the lapse of the 1-year prohibition period or the February Mr. Yoso, 5 hello po. to make it possible Nanay for the Minda, second hello. impeachment on February 6. The third impeachment complaint rightly falls within the allowable period in both dates as perspective. So, tama. Sumunod ang complaint number 3 at saka number 4. Tama lang ang kanilang ano. At saka yung 2, yung 2 pasok din naman. Kaso lang withdraw nga. So, ang nangyari ngayon mga kababayan, yung impeachment complaint, yung reklamo kay Sara, dalawa na lang. 3 at saka 4. No? Kasi yung 1 hindi pumasok, yung 2 withdraw. So, kasi yung 3 at saka 2, parang pareho lang naman eh. Umulan ba? Ayan, so ganun po mga kababayan. Continue natin. If there are no other members who wish to comment on the sufficiency in form of the third impeachment complaint, we shall proceed to hear the position of the endorser of the fourth impeachment complaint. Sarap ng masterfully made chicken joy. Jollibee! Juicy Sarap! from the marinade to the seasoning. No more members? Madam Chair.
Ayan na, We butuhan na. recognize the Honorable Deputy Speaker Paulo Ortega Ayan to na. manifest his position with respect to the sufficiency in form of the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint. Thank you, Madam Hala. Chair. Maikli lamang po, would like to manifest that in terms of form and requirements, the fourth impeachment complaint has complied in terms of form, and we have endorsed it on the date February 18, 2026. Thank you, Madam Chair. Ma'am Lilito Ninihilo po. Thank you. Now we are opening the floor for comments and manifestations of the Justice members. Ayan na, comment and manifestation. Ayan, ito na, yung mga reaction, yung mga masasabi, ganyan-ganyan. Kumbaga, parang kinasal sila dyan eh. Yung, sino ang tututol? Oh, wala bang tututol? Wala bang ganito? Wala bang ganyan? Oh, now, you may now kiss the bride. Di ba may ganon? Wala namang ganon. So, ngayon, mga kababayan, at dito nga mga kababayan ito nga ang masaklap 'Di ba? Alam naman po natin mga kababayan na dating impeachment kumpli ni Sara noong 2025. Andyan si Marcoleta umipal. Ngayon mga kababayan, yung anak niya ngayon ang pumalit, umipal din dun, napahiya. Napahiya yung anak ni Marcoleta umipal. Sumausaw pa Ayun, napahiya ka tuloy. Napahiya na naman mga kababayan. Parang, ay nako, like father, like son talaga. Dati kung naalala ninyo si Marcoleta na gusto niyang contempt si Attorney Insurrecto, di ba? Bakit mo ko sinabihang manlilinlang? Ipapakontempt kita kung hindi ka mag-sorry, iko-contempt kita. Sabi naman ni Dan Fernandez, ay wait lang po. Bakit? Hindi ka po kasali sa committee. Ang kapal ng mukha, di ba? Alam nyo, itong mga ganitong klaseng mga politician, hindi na lang magtanim ng kangkong di ba? Magtanim kayo ng kangkong, may silbi pa. Pupunta kayo dyan, hindi naman kayo mga kasali, di ba? Tapos, makikisaw-saw kayo. Ano yun? Parang tumagay kang walang ambag. Ganun ba yun? Kakahiya, di ba? With respect to the sufficiency in form of the fourth impeachment complaint, the Honorable Zamora is recognized. Thank you, Madam Chair. As regards the fourth complaint, the complainant, a certain attorney Nathaniel G. Cabrera, signed the same and also executed a verification. Ayan, wait lang ha mga kababayan. May comment kasi sabi ni Aldrich Kendais. Ken, paano kung ang impeachment ni Baliw, tas bigla siyang nag-resign? Ano na mangyayari? Ganito po yan. Mga kababayan, ang impeachment po ni Sara, kung sakali po na bigla siya mag-resign, kung ramdam na niya na mai-impeach talaga siya. Actually, mga kababayan, ipagpatuloy po yan. No? Ipagpatuloy yan kahit wala na siya sa power o wala na siya sa posisyon. Tapos kung ano man ang resulta niyan, ibabato nila yan sa ombudsman. Pagdating dun sa ombudsman, doon na i-connect yung mga nakabinbin niyang kaso sa ombudsman. Tuloy pa rin yan kahit wala na siya. Hindi kahit halimbawa ma-declared siyang impeach sa Senate at sa Congress, o impeach na siya. Tapos nag-resign siya. So, yung impeachment na yan, wala nang kwenta. Pero yung result niyan, ipapasa nila sa ombudsman. So, yung mga nakabinbin niyang kaso sa ombudsman, magmamatch doon yung complaint sa ombudsman at yung complaint at yung result dyan sa impeachment na yan. Halimbawa, na-convict siya or halimbawa, impeach na siya, tapos convict siya. Yun yung magagamit na evidence. Tapos, kung ano man ang proseso doon sa mga kaso niyang nakabinbin sa ombudsman, ay mag-iimbestiga din yun at idagdag na yung conviction niya or impeachment niya or impeach na siya. No, idadagtag. So kumbaga ano yan 'di ba ganito yan siksik, liglig, umaapaw. Ganun 'yun mga kababayan. Siksik, liglig, umaapaw. Punong-puno. Di bali ng sobra, wag lang magkulang. 'Di ba? Nako mga kababayan, Diyos ko, malalaman na natin itong kwento. Actually mga kababayan, itong inaabangan ko dito, hindi yung mga bank account ni Sara Mga kababayan, actually mga guys, sabi sino yung vlogger na yung mga guys, mga people, sabi niya, mga people, mga guys, ito po yung aking inaabangan. Yung statement at yung mga ebidensya ni Madriaga. Hindi ako excited sa bank account, nakita ko na yan At saka,
sinabi na din yan ni Sara na meron talaga. Ang problema lang ay hindi nila alam at hindi din alam ng bangko kung bakit nandyan ang mga record na yan. Sinabi na ni Sara yan, napanood ko na yan mga kababayan, kung ilang billion, 2.6 billion yan eh. At buko doon sa mga natanggap doon sa Pogo, natanggap sa droga, na money, nilabas na ni Trillanes yan noon pa sa Quadcom. So, alam ko na yan. Iyon nga lang, kapag sinungaling ka, kapatid ka na magnanakaw, itatanggi mo talaga. So ngayon mga kababayan, ito na nga, mas ang pinaka-excited ko dyan ay yung kay Madriaga na tinatawag nating complaint or impeachment complaint number 4, na which is pinangunahan at inendorso ni Manila 6th District Congressman Bini Abante. Pwede ba siyang makulong? Gusto ko sana makulong siya. Actually, Sir Nelson Dizon, depende yan. Depende kung makonvict siya. Kung may ebidensya at mapatunayan, si Ombudsman na ang bahala dyan at si Korte Suprema. No? Kasi dito sa impeachment na to, pag inimpeach siya sa Congress, ibig sabihin, wala na siyang papel sa Congress. Wala na siyang kwenta. Kumbaga, ano na lang siya dyan, Kimirut Kemi na lang. Ngayon mga kababayan, dito naman sa Senate, kapag ka na-impeach siya dyan sa Senate, na-impeach dyan sa Senate, ibig sabihin mga kababayan, kumbaga ano na lang yan may tawag dyan patunay, no? Kasi mga kababayan, kung ordinaryong tao lang yan si Sara, sa korte, sa trial court lang yan sa ano lang dapat yan, husgado lang yan kung saan sinampa yung kaso. Pero mga kababayan, may papel kasi siya, may posisyon kasi siya. Ano kasi siya? Vice President kasi siya. Kaya po sa madaling salita mga kababayan ay talagang lilitisin. No, idaan sa Congress, idaan sa Senate. Kasi may posisyon siya Pero kung si Sara nagtitinda lang ng mani sa kanto yan, trial court lang yan. Branch number 1, 2, 3, 4, 5. Doon, tapos ang usapan. Ngayon kasi mga kababayan, sa Sandigang Bayan, sa Supreme Court at sa Ombudsman kasi natin malalaman yan. Oo, actually mga kababayan, mukhang kating-kati na si Boying Rimulya dyan. No? At pati ang Sandigang Bayan at saka DOJ, mukhang kating-kati na sila dyan. Muntik nang uminit kanina akin. Parang ang suspension, ang trial ba yun? Parang suspend. Hindi po, Ma'am Fortuna Trista. Wala pong mangyari dyan. Ganun yan. So, continue natin. Which states as follows: the allegations in the complaint are true and correct based on my personal knowledge or based on authentic records. The verification was signed and notarized on February 18 in Quezon City and was notarized by a certain attorney Jason San Buenaventura. The resolution of endorsement by Representatives Benvenido M. Abante Jr. and Ayan na. Representative Francisco Paulo V. Ortega V was signed on February 18, 2026. Both of them subscribed and swore before the Secretary General on even date. So, Madam Chair, we believe that the fourth impeachment complaint is compliant with the requirements of the sufficiency of form. Ganito mga kababayan, no? Ayan, sufficiency in form. So, dineclared na nga nila na may laman. So, ibig sabihin, itutuloy yan bukas. Kakalkalin yung 3 at saka 4. Actually, mga kababayan, yung pinag-usapan lang kasi kanina, no, parang kung kay Digong pa yan, confirmation of charges, no? Kumbaga, pinapakilala sino yung mga complainant, sino yung mga nag-i-endorso. So, pinapakilala kanina, at saka chinek isa-isa, no? Chinek kung lahat ba ng complaint ay pare-pareho, lahat ba ng reklamo ay pare-pareho. So, kumbaga, hinimay-himay. Bukas, mga kababayan, ipagpatuloy yan, yung 3 and 4 impeachment complaint. So, ngayon mga kababayan, may nagtanong, paano daw kung matapos itong impeachment sa Senate, sa Congress at sa Senate, ay ideklara ng Supreme Court na unconstitutional? Hindi po mangyari yan mga kababayan. Nung nakaraang impeachment, na-declared siya na unconstitutional kasi sa Congress lang yon. Ang Congress kasi, ang tawag dyan, mababang hukuman. So, lower court kasi ang tawag, lower... Ayan.
Mega love shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. No, okay na po ba tayo? Paki-comment nga mga kababayan. Okay na po ba? Mababang kapulungan. Mababang na po ba? Mababang kapulungan. Mababang hukuman. Parang ganun, mababang kapulungan. Pawala-wala ka, Kent. Ayan. Ano kasi dito, ka, Kent? Ayan. Ano kasi dito mga kababayan, mga kababayan, may nag-ayos kasi sa wire namin. May nag-ayos kasi sa wire namin dito, baka sumabit nga. Ayan, naputol ka. Naputol ba ako? Nawala ulit. Ayan, ano nga mga kababayan, okay na ba? Okay na po ba tayo? Nagloko. Okay na. Ayan. So, yun nga, mga kababayan, so, yun ang nangyari patungkol dito sa ano na yan, na paano daw kung i-declared ng Supreme Court na unconstitutional ulit. So, mga kababayan, kung halimbawa man po na i-declared ng Supreme Court na unconstitutional, mukhang magkakabanggaan na yata ang Supreme Court, Congress at Senate dyan. Nako, ito mga kababayan, magbigay ako ng komento. Akin tong komento ayaw kong pangunahan. Alam naman po natin mga kababayan na lahat po dyan sa Supreme Court ay lahat po'y appointee ni Digong yan. Di natin alam, yung iba dyan ay napangakuan. Sabi nga ni Sarah, forget about anything in politician to unsign my impeachment. Yeah? Sabi nga ni Ronald Llamas, forget about what happened in politics. Ang kapalit ay huwag pumirma sa impeachment. Kalimutan ninyo ang lahat ng ginawa nyo sa akin. Sa 2028, tutulungan ko kayo basta huwag kayong pumirma ngayon. Ganyan yan mga kababayan. So, kung sakali man na ideklara na unconstitutional ng Supreme Court yan at klaro ang ebidensya sa Congress at sa Senate, mukhang magbanggaan ang Congress, ang Supreme Court sa Congress at sa Senate. So ang mangyari dyan mga kababayan, baka naman itong Supreme Court ang ma-impeach. Nako mga kababayan, ganito yan ganito ang mangyari. Halimbawa, nung nakaraan kasing impeachment ni Sara, na-declared yun na unconstitutional kasi hindi naman kasi malakas talaga ang Congress. Kasi may mas mataas pa sa Congress ang Senate. So may mas mataas pa sa Senate ang Ombudsman. Tapos itong Supreme Court. So ang mangyari mga kababayan, kung na-impeach siya sa Congress at ma-impeach siya sa Senate, no? Kung mangyayari pa dyan na i-declared na unconstitutional ng Korte Suprema, mukhang ang Korte Suprema naman ngayon ang ipapa-impeach ng Congress at Senate. Nako, kabahan kayo dyan. Kung naalala ninyo, pwede ba yung ganun, Ken? May mangyayari bang ganun? Ma-impeach ang Supreme Court? Yes, naalala nyo si Corona? Na-impeach. Naalala nyo si Sireno? Na-impeach. Na-impeach ba si Sireno or pinalitan? May ganyan mga kababayan Ito po ang sabi noon ni Laila de Lima, kung hindi gampanan ng ayos ng Korte Suprema yan, baka ang Korte Suprema ipa-impeach nila. Kasi napaka-imposible naman mga kababayan. Kung 100% accurate ang evidence na na-impeach si Sara sa Congress, tapos 100% accurate ang Congress at Senate evidence kaya na-impeach si Sara, tapos pagdating sa Supreme Court unconstitutional, anong klaseng pag-iisip yan? Ano ang pinagbabasihan nila? Kung naalala nyo nga, nakaraan, dineclare nila unconstitutional pero wala man lang debating nangyayari, wala man lang diskusyon. Kung nakita ninyo, wala man lang tayo nakita. Bakit? Nakita nyo bang nagta-trial sa Supreme Court? Nung dinesisyon na nilang i-declare nilang unconstitutional ang impeachment ni Sara, may nakita ba kayo nag-ano sila doon? May naka-live ba doon? Tanong ko lang, noon bang diniklara ng... Ayan. Sorry po mga kababayan, nawala po yung ating live. No? Pasensya po kayo, bigla siyang naputol. Ayan. Hala ka, patay tayo dito. Sir Kent, ano po yung nasa likod nyo pong nasa salamin? Anong nasa likod kong nasa salamin?
Ano po ba dyan? Okay na po ba mga kababayan? Naputol kasi eh. So mga kababayan, yun po ang ano, hindi po yan basta-bastang tawag dito, ideklarang unconstitutional mga kababayan. Kasi nga, mahirap, no? Mahirap. Kung lahat naman ng ebidensya ay nag-match sa Congress at nag-match sa Senate, so mahihirapan po silang idideklara na unconstitutional yan mga kababayan. Maliban na lang kung ang Senate ay mangyari ulit, di ba? Mangyari ulit yung nangyari noon na, di ba? Yung katulad kay Chis Escudero, doon siya pa ang Senate President, di ba? Okay, mangyari ulit kung matulad matulad dati, no, nung kay Chis Escudero. Pero ngayon mga kababayan, parang wala na atang ganun. Di ba? At saka, dito pa mga kababayan, bago po yan i-declare na unconstitutional ng Supreme Court kung sakali man. Siyempre, pagbubutuhan muna ng mga senador yan. Ang unang gagawin ng mga senador dyan mga kababayan ay magpipirmahan sila. So, ang tanong ngayon mga kababayan, kung sakali na pagdating sa Senate niyan, yung trial ng impeachment ni Sara, ilan po ba kailangan na boto ng senador para si Sara ay maligtas? Ilang pirma po ba dapat ang kailangan? Paki-comment po mga kababayan. Paki-comment po kung ilang boto, no, ang kailangan or ilang pirma ng senador ang kailangan para si Sara hindi ma-impeach sa Senate. Like po tayo mga kababayan. Pantay po natin yung like. Pasensya na po kayo. 13 ba? 16. Hindi, sa Senate po, sa Senate. 1/3. So, 14. 14, 13. 13 ba, mga kababayan? 13, di ba? So, 1/3, so 13. Ang mangyayari dyan, mga kababayan, ganito. Paano sila aabot ng 13? Maliban na lang kung dito sa majority block may mga babalingbing. Maliban na lang mga kababayan kung may babalingbing sa majority block. Una, kung bibilangin natin, kasi alam natin, expected na natin dyan sa Congress, impeach talaga yan si Sara. Kung naalala nyo noon, almost 215 ang pumirma na ma-impeach siya. So alam na natin. Dito, wala na tayong katakutan dyan sa Congress eh. Automatic yan si Sara, impeach talaga yan dyan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. 16 ba? 16. So ngayon mga kababayan, paano mangyari na 16 ang pipirma kay Sara na hindi siya ma-impeach? Ngayon, bibilangin natin isa-isa. Hindi ako lawyer ha. Nagbe-base lang din ako sa mga napapanood ko, sa mga reaksyon ng mga lawyer. Especially kay Attorney Miel Santa Maria, kay Attorney Insurrecto, kay Attorney, tawag dito, Attorney Carlo Ibanez, lahat no ng mga lawyer. Pinapanood ko at pinapakinggan ko yung kanilang mga reaksyon at yung mga political analyst. So ngayon mga kababayan, 16. Ganito. So bibilangin natin, sino ba yung mga senador na kakampi ni Sara para umabot silang 16? So ngayon, mga kababayan, bilangin natin una si Bato. Ang tanong, kailangan mga kababayan physical present bago ka pipirma dyan na hindi po pwedeng ipadala ang papel. Hindi naman po pwedeng pipirma kunwari si Bato tapos pipicturan niya, isisend niya doon sa pipicturan niya. Kasi may mga ganyan mga kababayan eh, yung pipicturan mo yung ID mo tapos may pirma na 3. Valid ba yon mga kababayan yung ganon kahit wala ka dyan sa forum na yan? No? Tapos pipicturan mo lang yung ID mo, harap likod, tapos pirma na 3. Valid ba yung ganon? Parang hindi naman yata. Kailangan kasi makikita ka doon physically. Diba? So, unahin natin si Bato. Dito pa lang kay Bato, mga kababayan, tanggal na siya, mga kababayan. Tanggal na si Bato. Dito tayo kay Bongo. Sige, magbilang tayo una na lang. Kay Aimee. I'm sure si Aimee, hindi yan pipirmang ma-impeach si Sara. So, hindi yan, papayag. Aimee. Pangalawa, Robin. So, dalawa na. Aimee, Robin, Marcoleta. 3 na. Tapos, sino pa? Chis Escudero, 4 na. Jinggoy Estrada, 5. Joel Villanueva, 6. Pia Cayetano at kay Alan Cayetano. So, 6, 7, 8 na. Tapos, sino pa ang isa? Mga kababayan. Bukod dyan. Sino pa? 9 need niya para makwit. Magkapatid na Bilyar.
Sige, sabihin natin, Bilyar Camille at Mark na Bilyar. Oh, so 10 na. Tapos, ilagay mo pa dyan si GB Ejercito. Oh, so 11 na. Oh, so, wag na nating ilagay si Bato. Kasi mga kababayan, wala na talaga si Bato. Hindi po pwedeng pwede naman kung pumunta talaga si Bato dyan. Bigla siyang pumunta, pero napaka-imposible. Hindi, si Subiri, ano yan eh. Majority block yan eh. Ayaw niya ni Subiri. Makaano yan eh. Alam ko ito si Lito Lapid, hindi pa natin sure. So, 11. O, sige, isali natin si Lito Lapid, 11. O, tapos isali natin si Bato, 12. So, kulang pa rin ng isa. Ulitin ko ha, Aimee, Robin, Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Marcoleta, Bato, Bongo, 2 Bilyar, tapos GB Ejercito, tapos Lito Lapid, 12 lang. 'Di ba? 12 lang. Kung nandyan si Bato, magiging 13 sila. Si Subiri hindi yan, mga kababayan. At saka si Lorin Ligarda, party yan ng majority block. Mahihirapan tayo dyan eh. Ken, si Tulpo. Alam ko si Rafi Tulpo, hindi din yan. At saka si Erwin Tulpo. Gusto talaga nila yan. Ito si Lorin Ligarda, pagkakaalam ko, majority block yan eh. Mahihirapan si Lorin dyan. Kaya, ang ano lang kasi dyan, mga kababayan, magbabago pa yan. 2 Cayetano. Ayan. So, kulang nga talaga sila, mga kababayan. Kulang sila ng isa, si Bato. Kasi kung naalala ninyo, mga kababayan, ayun nga, 2 Cayetano, magkapatid. Kung naalala ninyo, mga kababayan, yung nagplano silang palitan si Tito Sen, di ba hindi nangyari? Kasi bakit? Ang sabi nga lang nila doon, sharing daw, di ba? Term sharing, ano ba yon? May pinalusot sila doon, mga kababayan na term sharing daw, sharing ganyan. Pero sa totoo lang, mga kababayan, ang totoong kwento po doon, kaya hindi nila napalitan si Tito Sen. Kasi nga po, kulang ng pirma, wala si Bato. Wala si Bato. Pero para sa akin mga kababayan, si Camille at si Mark Bilyar, mahihirapan po silang pumirma na ma-impeach si Sara. Mahihirapan silang pumirma na dipinsahan nila si Sara.